po ito ng Panginoong Diyos from the inside out. Baguhin po tayo ng Panginoong Diyos, hindi po madali yung process. May cycle po di ba po? Merong unti-unti, meron pong biglaan, wala pong biglaan transform, wala pong mabilis ng transformation, di ba po? Dahil meron pong mga battles, di ba po? Meron pong mga temptations sa buhay po natin. But we just have to surrender. A life that honors God in this generation is not about image. It is about our identity. And our identity belongs to our Lord. Kaya po, be Christ-like in speech, in action, in love. Ipakita po natin sa mundong ito that we are transformed and we are living out the Word of God. Kailangan po natin pagsasabuhay. Sabihin po natin pagsasabuhay. Pagsasabuhay. At transformed lives, kailangan po dito ng renewal at daily intake of truth. If you think like the world, you will like the world. If you think like Christ, you will live like Christ. Ang transformation po hindi siya instant It is intentional. Dapat po gustuhin mong magbago. Gustuhin mong ayusin yung buhay mo. Kasi kung puro salita lang po, wala pong mangyayari. Diba po ang isang pangarap o isang goal sa buhay, ginugusto po yan and ginagawan po ng paraan para ma-achieve po natin yung goal po natin. Di ba po? Katulad po na, kung gusto natin maging millionaire in a year, we have to work, di ba, towards our finances. Kailangan po madagdagan yung income natin, kailangan po matutulong natin mag-save para makaipon po tayo o maabot po natin yung rich goal po natin na makaipon tayo ng 1,000,000. So, ganun po siya, intentional po siya. And renewal requires daily scriptures intake. Sabi po ng Psalms 119, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Kailangan po ng renewal po, kailangan din ng prayerful reflection. Lagi po natin, so yung umaga po, lagi po natin ipanalangin sa Panginoong Diyos na baguhin niya po tayo araw-araw at manatili po yung takot at kabanalan po sa atin sa tulong po ng banal na Espiritu. And syempre po, we have to be obedient. Diba? And we have to apply this obedience sa ating po Panginoon. Let us be doers of God's Word. Remember po, spiritual growth is not one-time experience. It is a daily decision. Lagi po natin i-guard yung heart and mind po natin sa salita po ng Panginoong Diyos. Last po, number 4, a life that honors God discerns God's will. Sino po dito yung gusto ng God's will sa kanya pong buhay? Tayong lahat gusto po natin yung God's will. Sabi po ng verse 2c, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Kapag ang buhay po natin surrendered, separated, transformed, natututunan po natin ma-discern kung ano po yung God's will sa buhay po natin ng mas malinaw. Lagi po tanong ng karamihan sa atin, what is God's will for my life? Ano nga ba ang nais ng Diyos sa buhay natin? Pero dapat po, a deeper question sa atin pong lahat is, am I living a way that honors God now? Po, hindi lang po natin hihingin, ano ba yung will ng Lord sa buhay natin? But, isa katanungin din po natin yung sarili po natin, yung buhay ko ba, nabubuhay pa ako na na-honor ang Lord sa buhay ko. Kaya po every time na you will do a decision, lagi po natin titignan, does this decision will honor the Lord? Ito pang gagawin ko ay mag-honor sa Panginoong Diyos. Tingnan po natin yung buhay ni Joseph. Si Joseph po, he was betrayed, he was sold, he was imprisoned. Pero, para po manating ni Joseph, yung pagiging Prime Minister ng Egypt, kaya po, he continues to
to obey the Lord and trust the Lord sa kanyang buhay. Hindi po siya nag-murmur sa Panginoon Diyos, but he waited and he patiently waited for the will of God na mangyari po sa buhay niya. Kasi di ba po naglatinib siya, sabi niya sa mga kapatid niya, I will be the head among you, yung ipaparaphrase po natin, para yuyuko kayo sa akin. Di ba po, even in family na sila. Akala ng mga kapatid niya, he is just prideful, mayabang lang po siya. Pero yun po yung kalooban ng Panginoong Diyos sa buhay niya. At nangyari po yun because he honors the Lord. Di ba po? When we honor the Lord, His will becomes clearer po sa buhay ng bawat isa po sa atin. God's will may have stretched Joseph, but his obedience and trust in the Lord remains and brought him to good and blessings. When our life is aligned with His Word, kung ating buhay po ay aligned sa salita po ng Panginoong Diyos, our heart becomes attuned to His voice. Sabi po nila, di ba, buti ka pa, kinakausap ka ni Lord. Pero totoo naman po, di ba, kinakausap naman po tayo talaga ni Lord. We hear the voice, the still small voice of the Lord when we engage ourselves doon po sa presensya ng Panginoon Diyos. We hear the voice of the Lord when we learn to study the Scripture. Di ba po, kung binibigyan talaga natin ng oras yung salita po ng Diyos, we can hear the word of the Lord. Di ba po? And when our life is aligned with His Word, our heart becomes attuned to His voice. And when our heart is attuned to His voice, His will, di ba po, malalaman po natin, hindi lamang po what is God's will sa buhay natin, but we will begin to walk in God's will. Sa akin po pagkatapos, sa akin po conclusion, ngayon po umagang ito, let us ask ourselves, are we living for God in this generation? Nabubuhay po ba tayo sa mundong ito, in our generation, na na-honor po natin ang Panginoong Diyos? Alam po natin that every generation has darkness. Noong pong panahon pa lamang ng Genesis, di ba po, meron ng temptations meron ng kaguluhan, meron ng darkness, because sabi po ng Panginoon, sabi po ng salita ng Diyos, the devil comes to steal and to kill us and to destroy us. Yan po yung gusto ng diablo sa buhay ng bawat isa po sa atin. Noong panahon pa po, meron ng mga noises, meron na pong sin, meron na pong mga kaguluhan. Ang tanong lang po, how can we stand out dun po sa mga bagay ngayon? Tandaan po natin, every generation has opportunity po. Tayo po lahat, we are not born in the wrong time, but we are created and appointed for this time. Hindi po tayo nilagay ng Diyos sa generation na to by accident. Nilagay po tayo ng Panginoon Diyos to shine, to stand, to serve, and to speak the truth, and to reflect Christ sa buhay po ng bawat isa po sa atin. A life that honors God in this generation should be a surrendered life, a separated life, a transformed life, and a discerning life. This world does not need more Christians who blend in. This world needs believers who burn brightly. Let our light shine in this world. Ang question po is, hindi, ano ba ang ginagawa ng generation na to sa buhay po natin? But the real question is, will my life honor God in my generation? Ang buhay ko ba ay nagbibigay ng kahulog ng honor sa Lord? Every day ba I walk into His will? Ang buhay ko ba ay masasayang na lamang? Tayo pong lahat, tinawag po tayo ng Panginoong Diyos, nakakilala po tayo sa Panginoong Diyos.
Hindi lang po for ourselves, but also for our family, for our friends, for our relatives, for our neighbors, di ba po? Ipakilala po natin ang Diyos sa kanila pong buhay. Hayaan po natin na ang buhay po ito ay maging Biblia na binabasa ng mga taong nakapaligid po sa atin. Hindi po ito madali. Hindi po siya instant. But if we surrender our life to the Lord, and we desire to honor Him, igagrant po ng Panginoon Diyos yung naisin na yan ng puso po natin. Ngayon po umagang ito, gusto po ba natin na yung buhay po natin ma-honor po ang Diyos? Ayun na po, yung iba hindi pa sumunod. Gusto po ba natin na ma-honor po ang Diyos sa buhay po natin? Sa umagang ito. Patuloy po natin ialay sa Diyos ang buhay po natin. Tayo po natin